Inilapag siya nito sa may sofa ng kondo nito. Nilibot niya ang paningin niya sa loob ng kabahayan. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok siya rito. Mabilis na nagpunta si Damian sa may kusina. Agad naman niya itong sinundan. Nakita niya itong nagtitimpla ng kape. Mabilis naman niya itong niyakap sa may likuran nito. Ramdam niyang nagulat ito. Inawakan nito ang mga braso niyang nakayakap sa may bewang nito at pilit tinatanggal pero mariin ang pagkakahawak niya dito. Dinikit niya ang ulo sa malapad nitong likuran. Matangkad si Damian hanggang balikat lamang siya nito. "What are you doing, Jane?" Iritang sabi nito. "Thank you for saving me," mahinang sabi niya. "Bumalik ka na ron, I'll bring you coffee." Seryosong sabi nito at malakas na binaklas ang pagkakahawak niya sa may bewang nito. "Why do you hate me so much, Damian?" Seryosong tanong niya. "Look, Jane, this is not the right time to talk about it." Iwas nito sa kanya. "Wala ba kahit konting pagkakataon para magustuhan mo ko?" Matagal siya nitong tinitigan at hindi man lang sumasagot. "If I said no, titigilan mo na ba ako?" Agad siyang umiling. "No, I'm still willing to wait. Hanggang sa magustuhan mo na rin ako." Matatag na sabi niya. "Listen, Jane, I am not the man for you. I already have a girlfriend at uuwi na siya dito sa Pilipinas." Para itong bombang sumabog sa pandinig niya. "May girlfriend na to?" "No, I don't believe you. You're just saying that para saktan mo ko." "It's up to you kung ayaw mong maniwala." "But how? Wala akong nababalitaan at wala namang nababanggit sa akin si Tita Diana." Naguguluhang sabi niya. "I don't need to explain myself to you, Jane. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa akin. Hindi kita gusto and to tell you frankly, I got irritated whenever you're near me. So please, I hope this will be the last time na mag-uusap tayo bukod sa trabaho." Seryosong sabi nito sa kanya at mabilis na siyang iniwan. Ganon ba ito nandidiri at nasusuklam sa kanya? Ba't parang lalo lang sumama ang pakiramdam niya? Bakit parang lalong nadurog ang durog na niyang puso kanina? Mabilis niyang pinuntahan ng maliit na bar counter at nang makita ang isang bote ng tequila, mabilis na itong tinongga mula sa may bote. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak. Agad siyang umupo sa upuan doon. Kahit mapait ang iniinom, wala siyang pakialam. Mas mapait ang nararamdaman niya ngayon. Bumubuhos ang masagana niyang mga luha. Halos makalahati niya na ito nang kunin to mula sa kanya ni Damian. "Damn, Jane, what are you doing? Give it back to me?" Galit na sigaw niya. Mabilis bumaba sa upuan at pilit tinaabot ang alak mula dito. "No, halika na, iuuwi na kita." At mabilis siyang hinawakan sa isang braso. "No, ayoko pang umuwi." At tumawak sa dulo ng pader na naroon. "You are so stubborn," sigaw nito sa kanya at parang sumasabog pa ito sa galit. Agad naman siyang natigilan. "Kung magtitino ba ako? Kung hindi na ba ako iinom? Kung hindi na ako magiging pasaway, magugustuhan mo na ba ako?" At barahan niyang hinaplos ang isang pisngi ni Damian. Tinitigan lang siya nito at hindi nagsasalita. "Come on, Damian, answer me. I can do whatever you want." "Gaya ng sinabi ko kanina, Jane, you don't need to do anything because there is no chance." Hindi na nito natuloy ang sasabihin nang mabilis siyang tumingkayad at hinila ang batok nito para halikan. Mabilis niyang ginalaw ang mga labi. Ilang sandali lang mabilis na itong tumugon at sinandal pa siya sa may pader. Naging mainit ang nasa pagitan nilang dalawa. Nabigla na lang siya nitong itulak papalayo. Dinig niya pang napamura ito. Mabilis tong lumabas at iniwan siya sa condo unit nito. Nangihina siyang napaupo. Desperada na ba siya para lang makuha to? Hindi niya nalaman na nakatulog na pala siya sa sobrang kalasingan. Nagising siya sa tunog ng cellphone niya. Nang maimulat ang mga mata, biglang naramdaman ang sakit ng ulo niya. Nang maalala ang nangyari kagabi, agad siyang tumayo. Nang tingnan ng cellphone, nakita niya ang maraming missed calls ng mommy niya. Mabilis siyang lumabas at sumakay ng taxi. Pagkarating sa bahay, agad siyang nilapitan ng mommy niya. "Are you okay, anak?" Sabi ni Damian na lasing ka raw kaya inuwi ka na muna niya. Seryosong sabi ng mommy niya. Ayaw muna niyang marinig ang pangalan ni Damian. "Mi, akit na muna po ako sa itaas." Iwas niya at mabilis nang umakyat papunta ng kwarto. Agad siyang naligot nagbihis. Nagtaksi na lamang siya papunta sa restaurant.
Nagulat siya na makita ang kotse niya doon. Siguro si Damian ang may gawa noon. Pagpasok niya, wala doon si Bianca. Mag-iba na kasi silang schedule ngayon. Mabilis siyang pumunta ng kusina at humingi ng kape. Hangover? Kunot noong tanong ni Brian. Agad siyang tumango. Medyo, ngiti niya rito. Thank you for this. At tinaas ang hawak na kape at lumabas na rin. Wala pang masyadong tao noon dahil maaga pa. Narinig niyang bumukas ang pinto at pumasok ang seryosong mukha ni Damian. Good morning, sir. Seryosong sabi niya. Kahit ayaw niya tong kausapin, ayaw na naman niyang sabihin itong immature siya. Bagyatong tumango at pumasok na ng opisina nito. Parang naging mabilis ang oras sa dami ng tao sa loob ng restaurant pagtapak ng 10:00 ng umaga. Halos 1:00 na pala ng mamalayan niyang oras kung di pa siya hinila ni Brian para kumain. Matagal ka na ba dito? Tanong niya sa lalaki habang kumakain na silang dalawa. Hindi naman. Maybe 6 months? Why here? I mean, yes, this is a big restaurant, pero meron pang mas malaki dito. I can see that you're a very good chef. Curious na tanong niya. Well, Damian asked me a favor. You know, Damian is a good friend of mine. Ngiti nito. Really? Gulat na tanong niya. Pero ba't ngayon lang niya ito nakilala? How about you? Why here? I can also see that you're smart and rich. There is a better opportunity for you outside. Natigilan siya, hindi alam ang isasagot. Paano niya sasabihin dito na tiniis niyang maging isang hamak na dishwasher para lang kay Damian? Do you like him? Halos masamid siya sa tanong nito. Thank you, sabi niya nang abutan siya nito ng tubig. Sorry kung tinanong kita, seryosong sabi nito. Agad naman siyang tumango. Yes, you're right. I like him. Amin niya rito. Natahimik naman to sa sinabi niya. Natasha. What? She is my cousin and she is Damian's girlfriend? Agad siyang nagulat sa sinabi nito. So Damian is telling the truth nang sabi nito sa kanyang may girlfriend na ito? Why are you telling this to me? Takang tanong niya. Because I don't want to see you hurting. Free yourself from him? Seryoso tong nakatitig sa kanya. Agad din siyang nag-iwas ng tingin. Tama ba to? Panahon na nga ba para palayain niyang sarili mula kay Damian? Mabilis pang lumipas ang 1 linggo at talo silang naging close ni Brian. Di na rin sila nagtangkang mag-usap ni Damian kung di lang din para sa trabaho. Jane, off mo bukas, right? Biglang sabi sa kanya ni Brian. Agad siyang tumango. Yes, bakit? Can I invite you for tomorrow? Why? Anong meron? Birthday ko kasi. Kung gusto mo lang naman, I hope you don't mind. Nahihiyang sabi nito. Yeah, sure. Ngiti niya rito. Advance happy birthday. Just tell me where and what time. Darating ako. Malawak ang ngiti niya rito. Nakagaanan na rin niya ito ng loob. Okay, shoot. Ngiti nito. Nalaman niya na private pool party pala iyon. Nagdala siya ng isang white pair of bikini in case na maligo siya. Nagsuot lang ng short maong tattered shorts at off-shoulder na bulaklakin exposing her soft and white shoulders. Gusto sana niyang sunduin ni Brian pero hindi na siya pumayag. Nakakaya naman kung masyado siyang magpapa-VIP. Pagdating sa venue, 5:00 na ng hapon, may mga ilan-ilan ng mga tao doon. Agad siyang nakita ni Brian at tinawag, Jane! Agad naman siyang lumapit dito at ngumiti. Happy birthday, Bri! At hinalikan niya to sa pisngi. Thank you, Jane. Ngitit sa kanya nito. Di niya namalaya nandun pala si Damian at matamang nakatingin lang. Agad nag-iwas to ng tingin nang mapalingon siya rito. Ilang sandali lang nag-umpisa ng maging maingay ang paligid. Halos 6:00 na rin yun na mag-umpisa ang dumilim. Nakaupo sila sa isang round table habang umiinom. Katabi niya si Brian at nasa harap niya si Damian. Happy birthday, cuz! Ngiting bati na isang magandang babae. Nakasuot to ng isang puting summer dress. Thank you, cuz. Akala ko hindi ka naaabot eh. Ngiti rin ni Bri dito. Ikaw pa ba? Hindi ko pa lalagpasan ng birthday mo, no? And who's this beautiful lady beside you? Ngiting baling nito sa kanya. Natasha, this is Jane. And Jane, this is Natasha. Pakilala ni Brian sa kanila. At halos mahulog siya sa kinaupuan na mapagtanto kung sino ito. Kitang-kita niya. Tumayo si Damian at binigyan ito ng mabilis na halik sa labi. Pinaghila rin ito yon ng upuan. Agad niyang iniiwas ang paningin nang maramdaman ang maiinit na likido sa gilid ng mata niya. Mabilis siyang hinawakan sa kamay ni Brian. That's fine, Jane. Just don't look at them. At mabilis kinulong ni Brian ang mukha niya sa mga palad nito. Bri, baka kung anong isipin nila, nakatingin na sila sa atin. Mahinang bulong niya. I don't care. Let's go.
at hinila na siya nito papalayo. Dinala siya nito sa may sulok. Doon mabilis nagpataka ng mga luha niya. Nagpapasalamat siyang hinila siya nito. Nagulat siya na mabilis siyang yakapin ng lalaki. Si Damian lang yan, Jane. Don't mind him. Ipakita mong malakas ka. Alon nito sa kanya habang hinahagod ang likod niya. Cuz! Mabilis silang naghiwalay ni Brian. Nang lingunin ang nagsalita, kita niya si Natasha at Damian na magkahawak kamay sa harap nila. Agad siyang nag-iwas tingin sa mga ito. Ayaw niyang makita ni Damian ang mga luha niya. They're waiting for you. It's time for you to blow your candle. Ngiti ni Natasha dito. Agad din tumango si Brian. Lalong umingay ang party pagkaraan ng ilang oras. Inuman, sayawan, at mga nagsiswimming sa may pool area. Tara, let's swim. Aya sa kanya ni Brian. Agad siyang tumango. Isa pa umiinit na rin ang pakiramdam niya sa iba't ibang inuming iniinom. Wait me here, magpapalit lang ako. At mabilis na kinuha niya ang bikining dala at nagpunta ng banyo. Pagkatapos magpalit, mabilis siyang lumabas, pero nagulat na may biglang humila sa kanya sa gilid. What are you wearing? Galit na sabi ni Damian. Mariin niya tong tinitigan at takmang aalis na nang hilahin siya nito ulit. Go change, ihahatid na kita. Inis na sabi nito. Pwede ba, Damian? Stop acting like you care. Sabay hila ng braso at mabilis na umalis. Nang puntahan si Brian, masaya nitong kausap si Natasha. Na makita siya, napangiti ito. Damn, it's getting hot in here. Isang matamis na ngiti lang ang sagot niya rito. Nagulat siya nang buhati nito at mabilis tumalon sa pool. Malakas siyang napatili. Napahalakak naman si Brian na makita ang reaksyon niya. Mabilis na tong tinapik sa braso. Ang sama mo? Kunwaring galit na sabi niya. Pero mabilis na naman siyang hinila ni Brian at dinala sa pinakadulo at malalim na parte ng pool. Agad siyang nahawak sa leeg ng lalaki. Habang nakahawak to sa may bewang niya, mukha silang nagyayakapan at naglalampungan kung titingnan. Bri, I'm scared! Napapapikit na sabi niya nang lalong humigpit ang hawak niya sa leeg nito. Pero nawala lahat ng takot sa mata niya na makitang sa tabi nila ang naghahalikang sina Damian at Natasha. Agad siyang umiwas ng tingin. Na makita ninyo ni Brian, mabilis siya nitong inilayo. Umupo sila sa gilid ng pool habang umiinom. Thank you for coming, Jane. I'm really happy that you came. Ngiti nito sa kanya. And thank you also for inviting me. Mapait ang ngiti niya habang nakatingin sa magkapareha na nagtatawanan sa may pool. Halos 2:00 na ng madaling araw na magsiuwian ng mga tao sa party. Maging siya lasing na rin. Jane, can you sleep here? You're drunk. Dito ka muna magpahinga. No, ihahatid ko na siya. Biglang singit ni Damian na hindi nila namalayan, nakalapit na pala kaagad sa kanila. No, I will sleep here, right, Bri? Ngiti niya rito at tumawak sa braso nito. Where's your room? Lasing pang sabi niya. Lasing ka na. Tita Janice told me to bring you home. Galit na sabi ni Damian at hinila siya. If you want, I can drive her home. Dinig pa niyang sabi ni Brian. Cuz, you are drunk too. Hayaan mong si Damian ang bahala kay Jane. Magkakilala naman silang dalawa, right, babe? Sagot ni Natasha. Yes, babe. Seryosong tango ni Damian. Walang nagawa si Brian nang hilahin na siya ni Damian papunta sa parking lot. Ano ba? Let me go. Don't touch me. Kaya ko umuwi mag-isa? Don't be so stubborn again. Remember what happened nung pagpilitan mong umuwi mag-isa? Nang maalala ang nangyari, natakot siya at hindi nakaimik. I can see, you're really close to Brian. Seryosong sabi nito habang nagmamaneho na. Pero wala siyang planong sagutin ito. Is he courting you? Dinig pa niya ang inis sa tono ng pananalita nito. Pero kagaya kanina, wala pa rin siyang planong magsalita. Galit na hininto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Damn you, woman, I'm talking to you. Galit nitong sigaw sa kanya. Damn you too. You told me wag na kitang kakausapin kung di rin tungkol sa trabaho. That is my personal issue. I don't need to answer your question. Galit na sigaw din niya. Di siya makakapayag na sigaw-sigawan lang siya nito. Yes, I have all the right to ask. Dahil isa sa mga rules ko, bawal magkaroon ng ugnayan ng empleyado sa kapwa-empleyado. Damn you, selfish bastard. Pinipilit ko ang maging masaya eh. You told me that you hate me. Bakit di mo ko hayaang maging masaya? Brian is good. He never shouted at me. He always smiled at me and he never hurted me. At kung manigo siya sa akin, siguradong sasagutin. Nabitin ang sasabihin niya nang mabilis siya nitong halikan. Malandi. Halos sakupin na nito ang buong bibig niya sa tindi ng pagkakahalik nito.
Sinubukan niyang pigilan to gamit ng mga kamay niya, pero hinawakan itong magkabila niyang kamay at lalo pang pinalalim ang halik nito. Bumaba pa ito sa leeg niya kaya't mabilis siyang napaungol. Unti-unti nitong binibitawan ng mga kamay niya. Mabilis niya itong pinulupot sa leeg nito. Bumalik ang halik sa labi niya at naramdaman na isang palad nito na nangangapa na sa suot niyang damit. Bahagya ng pinipisil ang dibdib niya. Nagulat sila nang makarinig bigla ng malakas na busina. Damian? I'm sorry, I got carried away. Mabilis tong humiwalay sa kanya at nag-iwas ang tingin. Mabilis ding binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar. Ilang minuto lang nakarating na sila ng bahay nila. Damian, iyong nangyari kanina. I'm sorry. I'm really sorry. I want you to forget that. I did not mean to do that. Nagkamali ako. I was also drunk at ang akala ko ikaw si Natasha. Mabilis siyang napamaang sa sinabi nito. Bago pa magbagsakan ng luha niya, mabilis na niyang kinuha ang bag niya at bumaba. Pagkababa niya, mabilis pinaharurot ni Damian ang sasakyan, ni hindi man lang siya hinintay makapasok ng gate. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nando na eh. Nagkaroon na siya ng munting pag-asa nang halikan siya nito, pero ba't ang bilis itong bawiin sa kanya ang pag-asang yon? Pagkarating niya ng kwarto, doon siya umiyak ng umiyak. Maybe it's really time for her to really let go of her feelings towards Damian. 12:00 na ng tanghali nang magising kinabukasan. Nagpa siya siyang wag munang pumasok, isa pa, wala siya sa mood at masakit ang puso niya. Hello, Mi? Bati niya sa ina na busy-busy sa pag-aayos ng bulaklak sa vase. Oh anak, anong oras ka na nakauwi? Hindi ka ba papasok ngayon? Hindi ko natanda kung anong oras na, Mi. Hindi po, masakit pong ulo ko. Kumain ka na at uminom ka na ng gamot. Hindi ba nagbabagong isip mo, anak? Seryosong tanong sa kanya ng mommy niya. Kunot noong napatingin siya rito. Tungkol po saan? About Damian, anak. Bakit di mo nalang ibaling ang atensyon mo sa iba? I mean, your dad is waiting for you. Matutuwa yun kapag nagtrabaho ka na sa kumpanya natin. Agad siyang natigilan. Marahil tama nga ito. Dapat na nga siguro niyang ibaling ang atensyon sa iba. Pag-iisipan ko, Mi, at mabilis nang umalis. Kinaumagahan, maagang schedule niya. Nang dumating, nadatan niya si Bianca. Jane, ba't di ka pumasok kahapon? Buong araw mainit ang ulo ni Sir. Hindi siya nakaimik. Sabay silang napatingin ni Bianca sa pinto. Nang bumukas yon, kita niya ang seryosong mukha ni Damian. Follow me. Seryosong baling nito sa kanya at mabilis na umalis. Mabilis niya itong sinundan. Pagkasara ng pinto, galit nito ang bumungad sa kanya. Bakit di ka pumasok hapon without informing us? Sorry, nawala sa isip ko. Kailan ka ba matututo, ha? Jane, you know what? If you keep on doing this, mas mabuti pa mag-resign ka na lang. Agad siyang nalungkot sa sinabi nito. Yun ba ang gusto mo, Damian? Yun ba makapagpapasaya sa'yo ang mawala na ako ng tuluyan sa buhay mo? If I say yes, gagawin mo ba? Hamon nito sa kanya. I don't know kung kaya kong gawin yon, Damian. Malungkot na sabi niya at naramdaman ang pagpatak ng mga luha niya. Then do your job properly. And I'll be leaving for Singapore tomorrow for 3 days. Inaasahan ko, wala kang kapalpakang gagawin. We have a scheduled event this weekend. Mag-usap na lang kayo ni Bianca. You can leave. Seryosong sabi nito at di na siya kinausap. Malungkot siyang lumabas na ng opisina nito. Agad siyang kinausap ni Bianca. May restaurant reservation pala sila sa weekend for batch reunion ng isang kilalang school. Pinagatian nila ni Bianca ang mga dapat gawin. Siya ang bahala sa decorations at pag-organize. Si Bianca naman bahala sa mga supplies and foods. Halos patapos na rin ang duty niya na makita ang pagdating ni Natasha. Oh hi, Jane, right? Bati nito sa kanya. Agad siyang tumango. I'm looking for Damian. Can you tell him for me, please? Ngiti nito sa kanya. Don't tell him that it's me, ha? I want to surprise him. Matagal siyang napatanga bago tumango. Malalim siyang napabuntong hininga bago kumatok at pumasok sa opisina ni Damian. Someone is looking for you. Mahinang sabi niya. Who? Hindi niya sinabi kung sino siya basta ang sabi niya lumabas ka daw. May inis na sabi niya. Why didn't you insist to ask who is that person? You know very well how busy I am, right? Bahala ka kung ayaw mo gusto mong lumabas. I already did my part. At walang gana nang lumabas siya. Ilang sandali pa nakita niya na si Damian, nakakunot ang noo at nakatingin sa kanya. Nang biglang takpan ni Natasha ang mata nito. Nang tanggalin to ni Damian, kita niya ang gulat sa mata nito.
Surprise! Happy anniversary, babe! Ngiting sabi ni Natasha at niyakap to. What's with that horrible face again? Tanong naman ni Brian sa kanya. Napanguso siya rito at napailing. Wala, Natasha is here. Sinurprise na si Damian for their anniversary. Malungkot na sabi niya. I think they're going to Singapore to celebrate. Agad siyang napamaang. So, ang babae palang kasama nito sa Singapore for 3 days? Lalong nahulog ang mga balikat niya. Paglabas niya sa kitchen, kita niya ang mga to sa sulok na masayang kumakain. Nang biglang tumayo si Damian at kinuha ang isang bouquet ng flowers. Malungkot na napangiti siya. Why does reality hits you really hard? May gusto ka ba kay boss? Biglang sabi ni Bianca na hindi niya namalayan nakatingin pala sa kanya. Nothing. You cannot hide it, Jane. Kitang-kita sa mga mo, you're hurting. Seryosong sabi ni Bianca. Alam mo, ikaw, may pagkachismosa ka rin no? If I know, may gusto ka rin kay Damian. Inis na sabi niya. If I were you, tigilan mo na yung feelings mo para sa kanya. Seryoso siyang napatingin dito. Alam ko, nandito ka para kay boss. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong malakas ng tama mo kay boss eh. Mayaman ka, maganda. Huwag mong sayangin ng oras sa mga taong walang pakialam sa'yo. Seryosong sabi nito at mabilis siyang iniwan nang may pumasok na customer. Bakit halos lahat ng tao ganun ang sinasabi sa kanya? Ganun ba kalabong magustuhan siya ni Damian? Nang may biglang pumasok na magkaparehang customer, sinalubong niya ang mga ito. Marami kasing ginagawa ang mga waitress kaya kailangan din nilang mag-assist. Parang nananadya pa ang mga itong umupo sa katabing upuan ni na Damian at Natasha. Nakaharap sa may gawin niya si Damian kaya't kitang-kita nito ang mga kilos niya. Agad niyang binigay ang menu sa customer. Kita niya pang malalagkit na tingin sa kanya ng lalaki, lalo na sa may bandang legs niya. Excuse me, miss? Can you assist me to the restroom? Agad siyang nangunot noo, dahil wala siyang magagawa at customer ito, tinuro niya ang daan. This way, sir? Nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin at ibalya sa may pader. How much? Mabilis itong sabi habang kinulong siya sa mga bisig nito. Tinulak nito pero parang hindi ito natitinag. Excuse me, sir, please back off. I like you. You look hotter than the girl I'm with. Tell me, how much is your worth? Mabilis niya itong sinampal. Bastos ka! You cannot afford me! Kita niyang galit sa mata nito. Pakipot! At mabilis siya nitong hinawakan at takmang hahalikan nang bigla itong suntukin ng kusino. Kita niyang galit na si Brian. Agad siya nitong hinila palayo sa lalaki. Masama muna silang tinignan ng lalaki bago to nakangising umalis. What happened? Bakit dumudugo yung uso ng customer? Tanong ni Natasha nang biglang dumating si Damian kasunod nito. He tried to do something to Jane. Sagot ni Brian pagkatapos bumaling sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Are you okay, Jane? Nanginginig ang katawan niya. Bakit ba napakamalapitin niya sa mga manyak na lalaki? Shh, it's alright. I'm here. No one can harm you. I promise. Alo pa sa kanya ni Brian. Hinintay niyang magsalita si Damian at pakalmahin din siya pero wala tong sinabi. Nang bigla itong tawagin na isang staff sa kitchen. Chef, ang dami na pong orders. Okay, susunod na ako. Sige na, Brian, I'm okay. Bahagyang ngiti niya rito. Are you sure? Agad siyang tumango at mabilis na ring umalis si Brian. Go to my office. Doon ka muna magpahinga. Bigla ay sabi ni Damian. No, I'm okay. Just do what I say. Matigas na sabi nito. Tiningnan niya muna ito bago sinunod. Tumango lang siya kay Natasha at umalis na. Dahan-dahan siyang umupo sa may sofa na naroon sa opisina nito at doon isinandal ng ulo at napapikit. Napakatigas kasi ng ulo mo. Napamulat siya at nakita ang madilim na mukha ni Damian. Where's Natasha? She left. Huwag mong ibahin ang usapan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ayaw na makipagtalo dito. I told you not to wear that skirt. Para kang nang aakit ng customer. Tingnan mo kung ano nangyari. You're saying nonsense. Manyak lang talaga yung lalaking yon. But you are giving them an idea. Bakit pa parang kasalanan ko na nabastos ako? My gosh, Damian. Inis niyang sabi dito. Because this is really your fault. No, that is their fault. Dahil kahit anong suotin ko, kung di talaga ako gusto ng isang tao, hindi siya maaakit sa akin. Bahagyang sigaw niya. Right, Damian? Whatever I wear, if that person is not interested with me, he will never ever notice me. Malungkot niyang sabing nakatitig sa mga mata nito. You are the one who's saying nonsense. Agad na iwas ng tingin ni Damian. Tama ako, hindi ba?
Kahit nga magubad ako sa harapan mo, hindi mo ako magugustuhan. Can you please stop? Galit na sabi ni Damian. If you're okay now, pwede ka nang lumabas. Pero mabilis niyang tinanggal ang pagkakabotones ng suot niyang blouse at mabilis tong nahulog sa paanan niya. Gulat na napamara si Damian at mabilis nilak ang pintuan. Put back your clothes, Jane. No! At mabilis niyang tinanggal ang skirt. Tanging panloob na lang natitira sa katawan niya. Tell me, naaakit ka ba sa akin? Nag-iwas to ng tingin at hindi siya sinagot. Gustong-gusto niya nang umiyak pero pinipigilan niya ang sarili. See? There's nothing wrong with what I wear. Mapait niyang sabi at dahan-dahan sinuot pabalik ang damit na inubad niya at mabilis na mabas. Diretso siya ng stockroom at doon ibinuhos sa mga luha. Bakit ba kasi napakatanga mo, Jane? Kailan ka ba magigising sa katotohanan na hindi kanya gusto at hindi kanya magugustuhan? Sermon niya sa sarili. Ito na nga ba ang tamang pagkakataon para mag-move on na siya mula dito? Maybe they are all right. Wala nga sigurong patutunguhan lahat ng nararamdaman niya para sa lalaki.